Padre, gayon din sa inyo, Ginoo Bingi. Narangal ko ipakilala sa inyo si Crisostomo Ibarra, anak ng kaibigan kong si Don Rafael Barra. Ikinararangal kong makita kayong lahat. Aba, narito pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Kinagagalak ko po kayong makita. Ipagpatawad niyo kung ako may nagkamali. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging kaibigan niyong ama. Don Crisostomo, ilang taon din kayong nawala sa Pilipinas? Siguro mga 7 taon. Hindi niyo ba nalilimutan ang Pilipinas? Matagal-tagal din ang 7 taon. Hindi mayayari iyon. Ako ang marahil ay malilimutan ng aking bayan. Pero ako, lagi kong aalahanin ang aking lupang sinilangan. Maria Iha, bakit mag-isa ka lang? At bakit tila malungkot ka? May problema ba? Wala naman po, may iniisip lang. Gusto mo bang magbakasyon muna para makalanghap ng sariwang hangin? Saan mo ba gusto? Sa Malabon o sa San Diego? Sa San Minsan, maaari ka ba munang makausap ang aking pamangkin? Nandyan na ang kaninang pag-iniintay, Maria. Nagbabadya ang hangin na nakapalipot sa'kin. Oh, andito ka pala doon, Ibarra. Aray, bakit mo yun ginawa? O sige, maiwan ko muna kayo. Mamamalengke pa pala ako. Ako rin, may aasikasuhin lamang ako. Maiwan ko muna kayo. Papunglay ng kalawang iba sa paligid umawit-awit. Natutulala sa nagkakaakit-akit mong tinatangi. Mabuti naman at nakaisip kang dumalaw. Akala ko kinalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan, Maria. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Kahit kailan ay hindi ako nagsinungaling sa iyo. Lalo na't ang mga binibitawan kong mga salita sa iyo ay galing sa puso ko. Kahit kailan talaga napakabolero mo. Saglit. Naalala mo ba ito? Yan ba yung mga sulat ko na aking umalis? May iba pa po ba kayong isulat sa akin, aking Ginoo? Ano ba mga isinulat ko diyan? Marami. Maraming kasinungalingan. Sinabi mo dito na kailangan mong umalis at mag-aral sa ibang bansa dahil sa gustuhan ng iyong ama. At Oo nga pala. bakit? May problema ba? Nakalimutan ko may kailangan pa pala akong gawin. Kailangan ko magtungo sa aking bayan at dalawin ang aking ama sa sementeryo. Pumayo ka na hindi kita pipigilan. Pagdating mo doon, ialay mo ito sa libingan ng iyong ama. Awit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mong tinatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Giliw na mapigil ang bukso. Ang damdamin ko. Mag-ingat ka, Ibarra. Hihintayin kita. Giliw, nagpapaiwating na sa'yo. Ang damdamin kong napagtanto na gusto kita. Pwede ba sa ibang lugar lang tayo magukay? Bagong-bago pa itong hukay natin eh. Ano ka ba? Ganyan din sa iba. Sariwang-sariwa pa itong hinukay natin. Ang mga buto ay may dugo pa. Ang mga buhok ay hindi ko na kaya. Sila mo naman, paano nalaman kung inutusan ka ng umukay ng isang bangkay na 20 araw pa lamang na ililibing? Mga kilabot naman ang iyong sinabi. Hindi lang iyon natatanggal sa pagkakapako ang kabaong at lumantad ang kalahating katawan ng bangkay at napakabaho ng amoy nito. Naku po, bakit mo naman hinukay ang bangkay? Makatanong naman ito, parang wagas, parang ikaw lang yung Kastila na nagatnong sa akin ng palihim. Ganon eh, pagkatapos nun, anong ginagawa mo sa bangkay? Ililibing ko ito sa libingan ng mga insect gaya ng sabi ng kurang malaki.
Sino naman ang inaasahan mo? Ha? Sabi nga. Para sana sa ating mga anak ang inihanda ko. Buisit na naman oh, hindi na ako kakain. Yan ba gusto mong sabihin? Sa ganun, sige, kumain ka na. Huwag na, wala akong gana. At kapag dumating na ang mga anak mo, siguraduhin mo ipagtatabi mo ko ng pera galing sa sweldo nila. Nay, nandito na po ako. Anak, ano nangyari sa'yo? Nasaan na kapatid mo? Si Crispin, nasaan siya? Okay lang po ako, Nay. At si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan sa kubento? Bakit siya naiwan? Kinuha po siya ng Sextan Mayor dahil pinagbintangan po nilang magnakaw si Crispin. Mahabaging Diyos, iligtas niyo sana ang anak ko na si Crispin. Kayong mag-alala, Nay. Hindi po naman nila sinasaktan si Crispin. Kumain ka muna, anak. Ito na lamang ang natira sa iyong ama. Umuwi dito si tatay at umalis agad. Nay, ano kaya kung tayo na lamang tatlo ang sama-sama? Mas tahimik ang buhay natin kung wala si tatay sa buhay natin. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Sige, kumain ka na. Inaantok na po ako, Nay. Matutulog na lang muna ako. Mamaya na ako kakain. Yun ba? Sige, pumunta ka muna sa ating silid. Susunod na lamang ako. Ililigpit ko muna ito. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Magtapat ka kung ayaw mong barilin ka namin. Ina na magnanakaw? Nasaan na ang mga salaping ibinigay ng iyong anak kagabi? Salapi? Anong salapi? Huwag ka na nga magsinungaling. Sabihin mo na lang kung nasaan ang mga anak mo. Mga Ginoo, si Crispin po ay matagal nang hindi umuwi dito. Pumunta ako kanina sa kumbento. Tama na, ang mabuti pa ibigay mo na lang ang mga salaping hinakaw ng mga anak mo. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit na wala silang makain, ay hindi nila magagawa iyon. Kilala ko ang mga anak ko. Kung gayon, sumama ka na lang sa amin doon sa kwartan. Ang dumi si Basilio! Mahino! Mahino! Ang dumi si Basilio! Mahino! Mahino ko ang dumi si Basilio! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan kayo? Nawawala ang mga anak ko! Ikaw siguro kumuha sa kanila, no? Sumagot ka! Nawawala yung aking mga anak. At dalawa ninyo lahat! Lahat kayo! Sandali! Ang mga anak ko naghihintay na siguro sa akin. Sandali lang, ha? Balik ako. Nay, sandali. Sino ka? Hindi ikaw ang aking anak. Ang anak ko ay nasa kumbento. Ako siguro nakauwi na ang mga yun. Ako po ito, si Basilio. Hindi mo ba ako nakilala? Basilio! Anak! Nay! 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 Sino ang babaeng iyan? Tapos si Sisa, nanay ko. Makinig ka mabuti sa akin. May sugat ako at 2 araw na ako hindi kumakain at umiinom. At ilang oras lamang mamamatay na rin ako. Ganito ang gagawin mo. Sunugin mo ang mga bangkay namin ng iyong ina. At kung walang darating na sinuman,
Pukayin mo ang mga gintong ibinaon ko. Kayong nakasaksi sa bukang liwayway, batiin niyo sila at huwag niyong kalimutan kaming namatay sa inang bayan.